Mga balitang pambansa, posibleng sa katapusan ng Hulyo ma-extradite o mapauwi ng bansa sa expelled Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Ayon sa Department of Justice, binigyan lamang ng 30 araw ang kampo ni Teves para tutulan ang desisyon ng Court of Appeal sa Timor-Leste. Kumpiyansa raw ang DOJ na matatalo si Teves sa extradition case dahil wala umanong basihan ng mga argumento ng dating mambabatas. Kabilang na dyan ang pahayag ni Teves na posible siyang mapatawan ng death penalty dito sa bansa. Naniniwala raw ang DOJ na pagtitibayin ng korte sa Timor-Leste ang desisyon nito. Oras na maghain ng motion for reconsideration ang kampo ng dating kongresista. Naharap ngayon si Teves sa 10 murder count, 12 frustrated murder at 4 na attempted murder kaugnay ng March 2023 shooting na nangyari sa Pamplona, Negros Oriental. Hindi raw humiling ng confidential at intelligence funds ang Office of the Vice President o OVP sa 2025 national budget. Tiniyak yan mismo ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang inilipat ng Kamara ang CIF ng OVP at DepEd sa mga ahensyang may kinalaman sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Binawi rin noon ng bise ang hiling na 650 million pesos na confidential funds para sa OVP at sa DepEd. Kasunod nga yan ang kontrobersyal na paglipat ng 125 million pesos na CIF mula sa Office of the President patungong OVP noong taong 2022. Lumabas din sa investigasyon na naggastos ang nasabing pondo sa loob lamang ng 11 araw. Itinanggi naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo siya bilang senador sa 2025 elections. Sinabi nga yan ni Digong sa isang press conference sa Tacloban City kahapon. Ang giit ng dating Pangulo, hindi na siya babalik sa politika. Bukod sa matanda na siya, wala na rin daw siyang pera para pondohan ang kanyang kampanya. Hindi nga raw dapat maniwala ang publiko kay Vice President Sara Duterte dahil gaya lamang ito sa kanyang ama. Ang tanong pa nga ni Digong, saan ka pa makakakita ng isang ama at 2 anak na nasa Senado? Bago yan, nauna nang sinabi ni Inday Sara na tatakbo sa pagkasenado ang ama at mga kapatid na sina Paulo at Baste Duterte. 2016 ang mahalal na Pangulo si Digong pero bago yan, ilang beses nang sinabi na hindi ito tatakbo sa pagkapangulo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.